Binansagan na rin ang lungsod na ito na The Sweet Life dahil sa lumalagong industriya nila ng mga pagkaing minatamis. Pinasikat siya ng mayor. Yung pamumuhay dito sa Silay, number one, it's so colorful dahil sa culture and arts, and also yung mga tao, the people itself from Silay. The other one is the culinary stuff here in Silay. Negros is famous for its sugar. Silay yung naging one of the first cities na nag-progress dahil sa sugar industry. So, yung mga products dito sa Silay or the local delicacies are mainly made of sugar, and thus it's sweet. Nagbukas noong taong 1920 ang panaderang ito sa tabi ng highway na itinuturing na pinakamatandang bakery sa buong Negros Occidental. El Ideal Bakery started early 1920s by late great-grandfather Cesar Locsin. During the pre-war, he started out with just a small bakery, making breads and a bit of cookies. And then from time goes by, nag-expand yung mga product lines niya, and also with the demand of our products, mas na-inspire siya na palaguhin yung product lines niya. And then my grandmother, Alice, siya yung nag-take over sa business. She added a small eatery, which is right here, up to now. My mother and I are helping each other to run this business. Sila pala ang isa sa mga nagpasikat ng kanilang pampasalubong na piyaya. Gawa ito sa pinitpit na dough o masa at karaniwang pinapalamnan ng muscovado sugar. So ipasok na ngayon yung muscovado sa loob ng dough. Tapos i-dip siya sa sesame seeds kasi may sesame seeds kasi yung piyaya. Pagkatapos pitpitin ang dough gamit ang rolling pin, saka isasalang ang piyaya sa malaking kalan na ito. Mga around 5-10 minutes. Pag lumabas ng itsura, parang nag-darken na siya. So, it means luto na yun. Mahalagang tansyado ang pagbabali-baliktad sa mga piyaya para maiwasang masunog ang crust nito. Pagkatapos ng 10 minuto, handa nang ihain ang bagong lutong piyaya. Partneran pa ng kape, swak ang panghimagas. Pinauso rin ng El Ideal Bakery ang maliliit na biskwit na ito na tinawag nilang panyo-panyo o panyulitos. Kasi siya parang handkerchief na parang pinagawa siyang pastry. So, it's filled with mango jam made from fresh ripe mangoes. Also from this province and from the nearby province of Guimaras. Yun yung pinaka-feeling niya. Ipinakita rin sa amin ni Mark kung paano ginagawa ang mga nakakatakam na biskwit na ito. For the pañuelitos de manga, first we have our mango jam made from fresh ripe mangoes, and then our crust, and then the flour. So, nilagyan niya ng flour para hindi dumikit sa table. So, tapos i-flatten out. Pag yung thickness ng crust, tamang-tama na siya. So, that's the time na stop namin mag-roll. After ma-achieve yung tamang thickness, we will cut it into squares kasi yung word pañuelitos came from the word paño, which is handkerchief, which is square. Matapos hatiin sa maliliit na kwadro ang hinulmang dough, saka naman ilalagay ang mango filling nito. Itutupi na parang panyo.
Mag-brush siya ng konting egg wash. It adds color sa crust and then adds flavor din. Sir, gawa po saan? Egg yolks. Isasalin sa oven at pagkatapos ng 30 minuto, Pwede na natin kunin sa oven. ready na ang Panuelitos de Mangga.